Eto. Sino namang kaaway nito? Mga DDS. Harry Roque, I respect you as a lawyer. Ito, si Roque din ang kaaway nito. Di ba? Yung mga kaaway ni Roque, puro bading din. Oh. To Harry Roque, I respect you as a lawyer and as a supporter. Although I doubt you being if you are really a loyal Duterte supporter, because noon kalaban mo si Digong, tinawag mo mamamatay tao, pero isa din ho yan, mga kababayan. Yan ba si Aldo? Ewan ko. Hindi ba ito yung Hindi ba ito yung yung dikit kay Sara Duterte o ito yung Aldo? Hindi ko, bahala ho sila, mga kababayan. Basta ang nakikita ko ho dito, mga bossing, DDS versus Humba. DDS versus Humba, mga bossing. Alam ko, mga DDS to. Biruin nyo ho, mga kababayan. Dati po, taong 2022, siguro malapit na pong matapos ang taong 2022, mga bossing. Kumbaga, DDS versus mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga nabablog natin. Ngayon karamihan, DDS versus DDS. Roque versus ganito. Si Moreno, yon. Ito yung ang style nito, yung based on what we've heard, madami daw pong bag na naglalaman ng 150 million, no? Para lang daw pumirma sa sa impeachment ni Sara. Siya yung nagpakalat nun, mga kababayan. Sa panahon ni Digong, naging spokes ka, naging tao ka niya. So baby, change of hearts, ganyan. So ibibigay namin yan sa'yo. Pero you don't have the monopoly of support para sabihan mo ang ibang tao or taasan mo siya ng boses. Again, if mabait si Alvin, kami hindi. Hindi, si Alvin palaban din di ba? Yung kanina. Kahit bebeki-beki ho yun, palaban din, mga kababayan. Di ba? Sumisigaw, tumataas ng boses. Kaya nga ho yung sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, wala na. Bumababa na ang kalidad ni Roque. Nagiging pangkanto, nagiging pantambay na lang daw ho. Sabi ni Malabworks, kaawa man si Roque. Sana naman kasi di na nila inimbita sa birthday celebration kung inis sila sa kanya. Biruin mo ho. Mismong mga kapwa niya, mga DDS, nagagalit na din ho sa kanya. At tingin ko ho, mga kababayan, hindi naman siya hinahama ko si Roque. Pero baka nauubusan na din ho ng pondo yan. No? Pero mo, laging present laging present sa mga kainan Noong isang araw lang, barbecue naman yung tinitira, barbecue naman yung lalantakan. Baka pag-awayan nyo pa yung barbecue na yan, ha? Laging present Hindi ho kasi mga boss chipamo, sir. Like example, no? Si Roque, alam natin, sabi dun sa Congress, may 65 million, mga kababayan. Pagka sa Pilipinas mo ginastos yan, mahaba-habang PC ho yan no? Sabihin na lang natin, kunyari, 1 million na lang po, 1 million, mga bossing. Pag sa Pilipinas mo ginastos yan, siguro, like example, sabihin mo ng 50 mil, sabihin mo na 50 mil, sabihin mo na, no, 100,000 na lang per month ang gastos ni Roque. Walang trabaho, walang kahit walang pumapasok na income. 100,000. So sa madaling salita, yung 1 million kaya pang ubusin ng 10 buwan. Hanggang 12 hanggang 12 buwan, 1 taon. Pero kapag lumipad ka ng ibang bansa at yung 1 million mo sa labas ng bansa mo, ginastos ay Laos. Ang bilis ubusin ho yan, mga boss. Ano po? Ang bilis ubusin ho yan. Biruin mo, bahay. Kung si Roque lang yung nando sa bahay, posibleng gumastos na ho yan ng, sabihin mo ng 3,000. Mababa ho yun. Sabihin mo 2,000 hanggang 3,000 dolyar. Magkano na ho yun? Aabot na ng 110 to 120,000. 110 to 150,000, mga bossing. Di ba? Tapos, pagkain. Let's say, nakikikain
Sabi ni Pidyas Puria, nakikain na nga lang si Roque ng away pa ng my birthday. Sabi mo pagkain, 500 na lang. Di ba, Ma'am Princess Paris? So magkano na? Plus 25,000. 50 na lang natin, di ba? So sa madaling salita po, yung 1,000,000, baka tatlong buwan, ubos ho yan kapag sa ibang bansa mo ginastos. So nakikita ko kay Roque, kaya po lagi, araw-araw, na nandoon po sa mga kainan, tingin ko nagtitipid at paubos na din po ang pishe. And I'm not Wala nang pogi wala nang pogo not scared because in the first place, wala naman akong ginawang masama kay Harry Roque. Pero ito na lang sa'yo, Harry Roque, okay? If you cannot even call out Maharlika while she peddles fake news, false narratives, and lies. Pero nyo, dati sama-sama sila, kampi-kampi sila, akbay-akbayan pa sila. Nandun pa sila sa isang lamesa. Di ba? Nasa isang lamesa pa sila, kasama si Vic Rodriguez, tapos doon sinabi ni Roque, nagkakamali sila. Magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Magkakakampi sila. Ngayon, banatan na sila. Kaaway nito si Roque, si Maharlika. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, out muna ako, Mark. Punta muna ako ng palengke. Yan ang namimiss ko dyan sa Pilipinas. Yung mamimili ka nung mga malalaking isda. Tapos sa Pilipinas, masarap sinigang kasi kompleto rekado talaga. Sabi ni DP Syndicate, hey, stop na lang si Roque. Wala na sa start. Correct. Diba? About us, then don't question other people who are only defending us. See, for example, Aldo defending Alvin. Wala kang karapatan. And you saying na you are young and Maharlika has done so many things for the country. What the F? Like what exactly? So dapat si Maharlika lang siya Pansin ko lang mga bossing kung paano magsalita to at kung paano magsalita si Roque. Parehas na parehas, Siguro yung mga DDS mahilig po sa Zumba. Zumbakla. Dapat ang paniwalaan. Alam mo naman kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan sa mga sinasabi niya. Bakit hindi mo siya ma-call out? And in the first place, sa birthday pa ni Alvin, kung kayo mismo... Doon pa nagwala-wala si Roque. Doon pa sinira yung birthday ng tao. Pwede naman sa ibang araw. Plastic ka, Alvin. Plastic daw yun. Si Alvin. Bakit daw? Kasi, kumbaga, kinakampihan pa yung Aldo na nagbigay ng humba. Birthday mo, ikaw ang nagbigay ng food o nagpakain ka sa mga tao, pero ganun pa ang asal ng guest mo or yung pinakain mo, hindi ka ma-offend? Sinubo kasi yung buong yung buong pata Ako hindi ako mahilig sa baboy, pero kumakain ako. Pero hindi yung talagang, baboy, masarap, Ako kapag yung baboy, like example, crispy pata. Yan, lechon. Yan, Pero kapag yung sinigang na baboy, hindi ko masyadong hinahanap. Mas gusto ko yung sinigang na baka. Baka, manok, isda. Pero pag baboy mga kababayan, hindi ako masyado. Siguro kumakain ako ng baboy, isang beses sa 2 buwan, isang beses sa 3 buwan. Ganyan Because you are yung putang ina mo. Hindi ko expect yun Biruin mo, minumura-mura na lang si Harry Roque ng mga kapwa niya, mga DDS. Again, Harry Roque, I understand and I appreciate your contributions during Tatay Digong's time. Pero noon lang yun wala ka ng monopoly of support. Of course, you have to defend Duterte before because you are one of his spokespersons. Pero kadalasan, nung natapos na po yung kanilang termino, nung natapos na po yung kanilang era, nung kumbaga wala na sila sa poder, kadalasan si Roque na naglalaglag kay dating Pangulong Duterte. Kumbaga, kung matatandaan nyo, ano yung sinabi ni Roque? Nako, kumakalat yung gentleman's agreement o yung secret agreement. Inamin. Akala niya mailulusot ang dating Pangulong Duterte na, hindi, meron naman po kasing gentleman's agreement yan. Hindi po secret agreement. Inamin, ayun, nalaman tuloy
na sunod-sunuran ng dating Pangulong Duterte sa China. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan na puro na lang si Maharlika ang nakikitaan mo ng ng support. Ano yan, si Maharlika lang ba? Bakit? Mananalo ba ang mga Duterte kung si Maharlika lang ang magvo-vote kung wala? Hindi mo daw sila sinasama eh. No? Diyan pa naman sa mga DDS, mga boss chief mo, sir, kailangan maia-address mo sila, nakasali sila sa sumuporta at isa sila sa nagpanalo sa dating Pangulong Duterte. Tayo ho, mga bossing, hindi. Ako nga ho, sabi ko nga, siguro masaya na ako, buenas na ako kung kilala nila ako o kung napapanood nila ako minsan eh. No, okay na sa akin yun. Lalo pa kung kung mabanggit pa nila ang ating pangalan. Di ba? Pero yung sasabihin mong aasahan mo na kailangan kasali ko dyan o dapat ako sabihin mo yung pangalan ko kasi sumusuporta ako sa inyo. Hindi, walang ganon. Napakalayo ho nung Mark Ramos, mga bossing, doon po sa estado ng presidente, mga kababayan. Okay na yun, nakasuporta tayo dyan. Sabi ni Ma'am Chris Rose, bakit ang daming Barbie sa DDS? Hindi ko ho alam kay Baste. Hindi ko naman ho nakakausap si Baste, mga kababayan eh. Minsan kapag kayo nagkaroon tayo ng pagkakataon, tanong natin si Baste, Baste, bakit napakaraming Barbie? Diyan sasamahan nyo sa mga DDS. Si Baste ba Barbie din? Natatawag kasi ngayon Barbie si Baste eh. No? Dahil hindi yung naghamon tapos hindi naman pumalag. Kaming ibang supporters. Again hindi ko inaaway si Harry Roque because gusto ko lang mang-away. Dahil inubos nga yung humba. Di ba? Ang hindi ko maintindihan is yung fact na binabastos niya yung tao sa birthday niya mismo. Again, if Alvin is so patient, ako hindi. Look at me, I'm attitude. Attitude talaga ako. Attitude talaga ako. Galit. Si Maharlika, blackmail niya yung ibang tao na may Ray-Ban daw siya, may nakuha daw siya mga videos, ganyan-ganyan. Why are you... Yun na. Ito na mismo nagsasabi. Bina-blackmail. Tapusin ko ito, mga bossing. Pumunta tayo doon sa isang video. Kasi po, mga kababayan, doon sa isang video, sila lang din sila naman din. Ang sinabi naman nila, si Maharlika daw po ay nanghihingi ng pera. Oo, sabi nila, nanghihingi si Maharlika ng pera. Kanino daw? Rektahan, sinabi.